Gumagana yung mic? Okay. Hello. Gumagana nga. Hindi ko nga alam eh. Para bumili ng itlog. Pang siga nga. Ha? Okay. Let's go. Kaya sa ngayon, pupunta muna ako sa tindahan para bumili ng itlog. Ngayon, kahit na gumala na ako na naka-wheelchair, hindi na kailangan pang itulak. Kahit ako lang mag-isa, pwede na akong umalis. So, itong purpose eh. Kahit pa paano, may pakinabang na rin ako. Dati, pagka lalabas ako at gusto kong gumala, kailangan may magtutulak pa lang ako. Wheelchair. Maaga pa lang. Plus 7 yata ng umaga. Kaya medyo mainit. Tabi mo na ako at may sasakyan. Yun. So, yun. Mainit kaya nakakasilaw yung araw. May duman kasi sa sasakyan kaya tawabi muna ako eh. Maganda rin itong ginagawa ko na sa umaga. Exercise. Hello. So, yun na nga. Ito, magagalaan muna. Medyo malayo yung biyahe ko eh. Sa gitna ako bibili ng itlog. So, yun na nga. Umalis na nga ako sa bahay. At nag-wheelchair na lang ako papunta sa tindahan. Medyo malayo-layo ng konti. Siguro ang estimate ko nasa ano to. Nasa 500 meters yung layo magmula sa bahay. Kung hindi 500, mga 300 meters. So mag-wheelchair lang ako. Solo ko lang, wala akong kasama. Walang nagtutulak ng wheelchair ko. Sinubukan ko lang dahil busy si Ate Sheila. Naglilinis ng bahay tsaka nag-aasikaso doon. Ano naman na siya pa ang utusan ko para bumili ng itlog. Wala naman akong ginagawa. So ako na lang nagpresenta na pumunta ng tindahan. Total meron na akong wheelchair na electric. So kahit na walang magtutulak, kaya ko nang i-drive yung wheelchair. So pangalawang subukan na to actually. Last time ganun din ang ginawa ko, sinubukan ko. Nakaya ko naman kaya ngayon medyo confident na ako. Palagi ko naman makakakuha ko ulit ng itlog sa tindahan na ako lang mag-isa. At saka naman yung mga dito na ako sa may tao bayaran ng tubig. Kapag nakita nila PWD ako, sila na mismo yung nag-assist sa akin. Bayaran ng tubig. Hindi ko na kailangan pang bumaba ng wheelchair para lumapit sa tindahan. Sila na mismo lumalapit sa akin at kinukuha yung bayad ko at inaabot sa akin kung ano man yung mga kailangan kong bilhin. So, helpful naman yung mga tao. Yun lang naman ang kagandahan. Kaya, medyo malakas na rin yung loob ko mag-isang umalis. Kahit na walang assistance para magtulak sa wheelchair. Hindi na kailangan dahil self-drive naman yung wheelchair eh. Tsaka nung una, medyo nakakatakot lang dahil hindi ko pa kabisado yung control. Ngayon kabisado ko na. Kabisado ko na yung speed, yung takbo ng wheelchair. Masyadong tao, maaga pa eh. Yung control niya is medyo nakagamayan ko na kaya
hindi na mahirap. Dati kasi medyo nakakatakot pa, pero ngayon okay na. So hopefully maging okay naman tong punta ko sa tindahan. Kaya habang maaga, habang hindi pa mainit, maggagala na muna. Parang exercise na rin. Makakagala ka na, nauutusan ka pa, kaya may pakinabang pa rin. May pakinabang na ako. Dito, liligaw pa ako. Yan. So, yun na nga po. Halos nasa kalagitnaan na ako ng pupuntahan ko. At dito na ako dumaan sa sa looban. Hindi ako dumaan sa main road. Kasi maraming sasakyan dun eh. Dito ako sa looban dumaan. Sa mga back street. Ito parang daycare. Kasi bihira lang ang sasakyan na dumadaan dito. Parang daycare. Pero pagdating ko dun sa main road, malapit na lang yung mismong shop house. Mapipilitan akong tumawid sa kalsada at saka dumaan sa main road, pero malapit lang, kaya okay lang. So ito na nga po yung main road. Sa loob ng subdivision, ito po yung pinaka main road eh. Maraming dumadaan na tricycle, mga sasakyan, kaya konting ingat. But kailangan ko pa rin tumawid. Pero malapit lang naman yung shop house. Malapit na sa part na yan. Nakakatakot tumawid. Shop house na. Ito na po yung shop house. So dito na ako mamimili ng itlog. At least konti na lang yung tinakbo ko sa main road. Dito na ako. So ito po, shop house na po ito. Makikita ninyo tabi-tabi na yung mga tindahan dyan dito sa lugar na to. Meron din isa pang shop house doon sa may malapit sa amin. Kaya lang yung tindahan na pinupuntahan ko doon sarado pa. Palibasa yung maaga pa eh. Kaya dito na ako tumuloy para hindi na pa ulit-ulit pabalik-balik. Pero mas malapit sa amin yung doon, yung shop house, malapit sa gate. Yung bahay kasi namin malapit lang sa gate eh. Pero dito na lang dahil dito maraming tindahan. Tsaka maaga nagbubukas yung mga tindahan dito. So ito yung tindahan na pinupuntahan ko eh. Yan, hindi ko na kailangan bumaba ng wheelchair. Caution, reversing. Sisigawan ko na lang or sasabihin ko na lang doon sa tindero. At kilala naman ako ng tindero dito. Sasabihin ko na lang kung anong kailangan ko, tapos ipe-prepare niya na. Konting hintay lang muna ako ng konti dahil medyo marami pang namimili. Nakakaya naman makipagsingitan. Antay-antay lang muna ako dito. Palibasa ay marami pang namimili. Naghihintay lang muna ako dito. Ayaw ko namang makipagsabayan, nakakahiya. Isang tray rib na itlog. So hintay-hintay lang muna ako. Total wala naman akong nakaupo lang naman ako. Tsaka busy pa yung tindero eh. Kaya nag-aantay na lang ako dito na ma-accommodate ako. Pagkatapos nang i-accommodate yung mga namimili. Kasi pag ganitong oras talagang medyo busy pa yung tindahan na to eh. Kaya hintay lang.
Total, bait naman yung tindero at hindi naman niya ako hinahayaan. So ito na po, ito na yung pinamili ko. Na ano rin, na-prepare niya rin pala kahit na marami siyang inaasikasong mamimili. So salamat sa tindero. Parte ito na yung suklay ko. Ayun na po yung suklay ko, kaya sa ngayon okay na. At babalik na po ako. Palis na ako. So, Activated. uwi na. Nakabili na. So sa ngayon po, ipaalis na ako. Pabalik na ako sa amin. At yung pinamili ko ay nabili ko na. Yung inutos sa akin ni Ate Sheila. So ngayon, biyahe na ako ulit pabalik sa amin. Caution, reversing. Yan, dito na ako ulit sa main road. Tawid. Tapos, liliko ako dyan sa kanto. Hindi ako dadaan dito sa main road dahil maraming sasakyan dito eh. Dito ako dadaan sa looban. Okay, dito na ako ulit Para sa mas looban. safe. Yan, dito po sa kanan. Okay. Mas safe na dito mag-drive dahil walang masyadong sasakyan na dumadaan dito. Hindi katulad dun sa main road. Maraming tricycle, maraming sasakyan. Dito at least walang masyado. Safe dito na mag-travel yung mga katulad ko na PWD na naka-wheelchair. Mas safe kami dito dahil walang masyado dumadaan na sasakyan. Pwede na. Mabuti na rin po yung nag-iingat. Pwede na mautusan. So dito na ako ulit dumaan sa sa usual na dinadaanan ko. Dito sa may bayaran ng tubig. Kasi dito talagang safe dito. Tahimik pa. Safe At saka hindi mainit dahil natatakpan pa ng mga bahay yung sinag ng araw. Katulad doon sa main road. At least Dito solo-solo. successful yung pagpunta ko sa tindahan. Masasabi ko na kahit paano meron na rin ako pakinabang. Pangalawang beses. May ano na rin. May pakinabang na rin ako kahit na PWD ako. Nakakahiya din kasi na wala kang ginagawa. Wala kang magawa. Walang gumagana. Kahit gusto mong tumulong sa bahay, Parang hindi yata gumagana. wala kang magawang tulong dahil nga sa kalagayan mo. Kung minsan yan lang din yung nakakalungkot dahil hindi mo alam. Pabalik na ako. Maaaring hindi mo naririnig pero Pili na ako ng itlog. kahit papaano siguradong merong nasasabi pa rin yung mga kasama mo sa bahay. Pakinabang na.
Siguro hindi mo lang maririnig. Pero sa akin, Okay alam na rin ko dahil na paano. kahit paano may mga Hindi ko pa yung umaga. Nautusan. nasasabi rin sa akin ng tao. Kung may pakilabag na ako. Kasi nga wala akong pakinabang, kain tulog lang ako dito sa bahay eh. So kung mayroong pagkakataon na may magagawa ko, gagawin ko na lang yung kaya ko. Yung katulad yung paglilinis ng garahe, ginawa ko na lang, routine ko na lang talaga yun eh. Ako na naglilinis ng garahe tuwing umaga. Yun naman yung mga ganong klase trabaho, kaya ko naman gawin yun. Magwawalis ng sahig, maglalampaso, kaya ko nang gawin yun. Hindi ko na inuutos kay Ate Sheila. Tapos nung magkaroon ako nitong wheelchair na electric, kahit paano nagkaroon ako ng pag-asa na magkakaroon pa rin ako ng pakinabang. Yung pagpunta-punta lang ng tindahan na katulad ngayon, isang malaking bagay na rin to. Parang malaking tulong na rin to sa bahay namin. Dahil at least si Ate Sheila hindi ko na kailangan pang abalahin sa ginagawa niya. So ako na lang gumaganap. Kahit pa paano okay naman, naging successful naman yung ano ko, yung pagpunta ko sa tindahan. And siguro sa mga susunod na araw, yung mga ibang mga iuutos na pupunta pa ng tindahan, ako na lang siguro ang gagawa. Dahil kaya ko naman na eh. Kaya kahit paano, malaking tulong na rin yung nagagawa ko na ganito kay Ate Sheila. Sarapan. Napabawasan siya ng workload niya. Ito So ito na nga, nandito na ako sa may park malapit sa amin. Ito yung playground ng mga bata. Sa ngayon walang mga batang naglalaro dahil nasa eskwela. Pumasok sa eskwela. At saka maaga pa. So yun, kahit paano nauutusan na rin. Isang block na lang. Block 10. Malapit na rin ako dito sa amin, Block 11 pala to. sa bahay namin. Dito na ako dumaan sa kabila. Doon na sa amin, block 9. Para kasama na rin yung gala eh. Pero malapit na rin, malapit na rin ako dito sa bahay namin. Paglagpas pa lang ng coaching pula na yan, Na ako. yan na po yung ano namin, yung block namin. Ito na po yung street namin. Ayan na po yung ano. Sa amin, ayan na yung sasakyan. Oh. Tapos, sila! Dito na ako. Caution, reversing. Sila! Caution, reversing. Dito na. Ay, nakalimutan ko. Don't say bad word. Nakalimutan ko. O ano? Bawalik pa ako? Ikaw, bakit ako? Kasi sipag ko pa eh. Layo eh. Dito kaya? Saan? Sa harapan? Wala. Sa harap, wala. Hindi ka pwede tumawid ng ano. No. Kalsada nga eh. Kangkong pala, wala sa loob ko. Nakapokus ko sa itlog eh. Ba dumaan? Diyan, sa looban. Yun ang pala, hindi may Hindi nga. Solomon Highway. Sige na. Babalik ako ulit. So, gagala ulit ka ulit. May nakalimutan ako. Kalimutan kong bumili ng kangkong.